Nagsisimula ang kwento habang ang Silverwing Party ay humarap sa isang napakalaking dragon, ngunit kahit na ang kanilang pinagsamang lakas ay walang laban para sa halimaw. Hinahampas nito ang kanyang buntot sa hangin ng may nakamamatay na katumpakan, at ang mga miyembro ng grupo ay napilitang tumalon upang maiwasan ang pandurog na atake. Sila ay nag-counter gamit ang kanilang pinakamalakas na pag-atake, ngunit ang kanilang mga sandata ay walang laban sa makapal na balat ng dragon. Ang dragon ay nagtitipon ng enerhiya upang maglunsad ng isang malakas na pag-atake, ngunit ang salamangkero ng grupo ay mabilis na nagtaas ng isang barrier upang protektahan ang partido. Gayunpaman, hindi ito sapat na malakas upang ganap na harangan ang mapangwasak na pag-atake. Habang nabasag ang kalasag, ang kusinero ng partido, si Dennis, ay sumugod at ginamit ang kanyang sariling katawan upang protektahan ang salamangkero mula sa apoy ng dragon. Natamaan ng apoy ang kanyang braso, kaya mabilis itong naghanda ng magic potion para sa kanya, pinayuhan siyang huwag mawalan ng focus, na nagpapagaan sa bise-kapitan ng partido, si Katie, dahil laging nasa likod si Dennis. Gayunpaman, ang pinuno ng partido, si Vigo, ay tila hindi humanga sa ipinakitang habag ni Dennis. Sa halip, parang naiirita siya. Inihahatid ni Vigo ang kanyang pagkadismaya sa isang mapangwasak na pag-atake na direktang tumama sa mata nito, na naging sanhi ng pagngangal ng napakalaking nilalang sa sakit. Ang pinsala ay nagpapadala sa dragon sa isang kumpletong galit na galit, at sinimulan nitong atakehin ang lahat ng bagay na nakikita sa mga hindi inaasahang paggalaw. Nagtagumpay sila sa magulong pag-atake at sinisigawan ni Vigo ang kanyang koponan na manatiling matatag dahil sila ang pinakamalakas na partido sa mundo. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa bulwagan ng pagpupulong ng Silverwings kung saan ang lahat ng miyembro ng partido ay nagtipon sa isang malaking mesa maliban kay Katie. Tinanong ni Dennis kung bakit ipinatawag ni Vigo ang pulong na ito. Kaya, ibinibigay ni Vigo sa balikat ni Dennis ang lahat ng sisihin sa kanilang kabiguan kamakailan, na sinasabing kung hindi ginamit ni Dennis ang kanyang nakakatakot na kakayahan na boses, hindi sana tumakas ang dragon at nagawa nilang talunin ito ng maayos. Kalmadong ipinaalala ni Dennis kay Vigo na siya ang nag-utos sa kanya na gamitin ang partikular na kasanayang iyon. Ngunit tumanggi si Vigo na tanggapin ang pananagutan para sa kanyang mga utos at patuloy na sinisiraan si Dennis para sa kahihinatnan. Naaalala ni Dennis kung paano nilalayunin na talunin ang dragon at anihin ang mga pambihirang materyales nito para kumita. Ngunit nang ang dragon ay biglang pumasok sa isang nagwawala na estado, ito ay naging lubhang mapanganib para sa kanila na ipagpatuloy ang labanan dahil karamihan sa kanila ay nasugatan na at sila ay tumitingin sa isang napipintong pagkatalo. Inutusan ni Vigo si Dennis na gamitin ang nakakatakot na boses na nakakatakot sa mga kaaway. Sinunod ni Dennis ang utos at matagumpay na pinalayas ang dragon mula sa larangan ng digmaan. Bagamat tinapos ng desisyong ito ang misyon sa kabiguan, nailigtas din ito ang buhay ng lahat. Inamin ni Dennis na nagulat siya sa hindi karaniwan na magandang paghuhusga ni Vigo noon, pero ngayong nakikita na niya ang tunay niyang ugali, hindi pa rin siya nagbabago. Tubos na itinanggi ng Vigo ang pagbibigay ng ganoong utos at lumayo pa ito sa pamamagitan ng pagmumungkahi na si Dennis ay maaaring ipinadala upang makalusot sa kanilang partido bilang isang espiya mula sa isang kalabang grupo na gustong masira ang reputasyon ng Silverwing. Sinabihan niya si Dennis na umalis na sa kanilang partido at wala ni isa sa mga miyembro ang nagsasalita para ipagtanggol siya dahil lahat sila ay natatakot sa Pangulo. Nagbigay si Vigo ng malupit na talumpati tungkol sa kung paanong hindi karapat-dapat si Dennis na mapabilang sa kanilang piling partido dahil isa lang siyang kusinero at ang Silverwing Battalion ay para sa mga bihasang eskrimador, priest, at salamangkero. Binanggit niya na bagamat pareho na silang umabot sa level 99, ang hamak na kusinero tulad ni Dennis ay walang lugar sa mga tunay na mandirigma. Napagtanto ni Dennis na wala ng saysay na manatili pa doon. Kaya, sinasabi niya sa kanila na gawin ang lahat ng gusto nila dahil hindi na niya ito problema. Lumabas siya ng silid na nakataas ang ulo, iniwan ang kanyang dating partido na matagal niyang pinaglingkuran ng tapat. Ilang sandali pa, naglalakad si Dennis sa mga abalang lansangan ng kabiserang lungsod. Iniisip kung paano rin siya magpaalam sa lugar na ito. Hindi sinasadyang nabangga siya ng isang batang babae at nabitawan ang kanyang lobo, na nagsimulang lumutang, at nagsimula siyang umiyak. Mabilis na sinalo ni Dennis ang lobo at ibinalik sa kanya, sinabing hindi niya dapat pakawalan ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Samantala, pinagmamasdan ni Vigo mula sa malayo ang pag-alis ni Dennis at malamig ang kanyang ngiti habang naghahanda upang maisagawa ang kanyang tunay na plano. Nang malapit nang umalis si Dennis sa lungsod, lumitaw si Katie at sinubukan siyang pigilan sa pag-alis sa kabila ng hindi pagkilala ng iba sa papel ni Dennis sa party.
Alam ni Katie na siya ay gumanap ng isang mahalagang papel dahil pinangangasiwaan niya ang lahat ng mahahalagang gawain tulad ng mga gamot, alchemy, at pagluluto ng pagkain. Naniniwala si Dennis na ibang tao ang kukuha sa kanyang mga responsibilidad. Ngunit ipinaliwanag ni Katie na pagkatapos niyang sumali sa party, ang kanilang kakayahang tuklasin ang mga mapanganib na dungeon ay tumaas ng husto. At ngayon ay tinatawag na sila ng mga tao ang pinakamalakas na partido sa mundo. Alam niyang hindi alam ng iba pa sa partido kung gaano sila sinusuportahan ni Dennis mula sa likod ng mga eksena, ngunit alam niya ang tunay na kahalagahan nito. Pilit na kinukumbinsi ni Katie si Dennis na bumalik. At nang hindi iyon gumana, hinihiling niya sa kanya na magluto man lang ng huling hapunan para sa kanya o maghanda rin ng ilang tanghalian para sa kanila. Hindi makapaniwala si Dennis na ito lang ang iniisip niya. Kaya nagseryoso si Katie at tinanong siya kung aalis na ba talaga siya ng tuluyan. Nang nanatiling tahimik si Dennis, tinanong ni Katie kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang buhay ngayon. Ipinaliwanag ni Dennis na ipagpapatuloy niya ang pagluluto dahil iyon ang kanyang trabaho, at inihayag niya na nagpaplano siyang magsimula ng kanyang sariling restaurant. Ayaw ni Katie na umalis siya, kaya muli niyang sinubukang pigilan siya, na sinasabing siya ang nakahanap sa kanya at siya ay pag-aari niya. Nagpapasalamat si Dennis na inimbitahan siya ni Katie na sumali sa Silver Wing, at pinag-isipan niya kung gaano sila naging maayos, na pinaniniwalaan niyang dahilan kung bakit siya pinalayas ni Viggo mula nang maging romantiko siyang interesado kay Katie. Humingi ng tawad si Dennis kay Katie at umalis na. At kahit na sinubukan niyang utusan itong bumalik gamit ang kanyang autoridad bilang vice captain, hindi man lang siya kumikibo dahil alam niyang tapos na ang kanyang buhay bilang isang adventurer. Ngunit ang kanyang buhay bilang isang kusinero ay nagsisimula pa lamang. Makalipas ang ilang oras, tumungo lang si Dennis sa isang bagong lungsod kung saan siya namimili ng mga supply para simulan ang kanyang bagong restaurant. Natuklasan niya ang isang kamanghamanghang kahon sa isa sa mga tindahan na maaaring magpalamig ng anumang bagay ng walang yelo. At ipinaliwanag ng tindera na tinatawag itong icebox at ito ay mahalaga para sa bawat restaurant. Nasasabik si Dennis sa pagbili nito, ngunit pagkatapos ay naalala niyang nabasa niya sa kanyang paboritong libro, How to Open a Restaurant, na dapat niyang iwasan ang mga hindi kinakailangang pagbili at panatilihing mababa ang kanyang puhunan hanggat maaari. Nagpasya siyang huwag bilhin ang kahon ng yelo dahil maaari niyang gamitin ang salamangka ng yelo. Ayon sa mga alituntunin ng aklat, bumibili siya ng isang inabandonang ari-arian, nakikipag-usap sa mga distributor tungkol sa pagkuha ng mga hilaw na materyales, at bumili ng mga kinakailangang kagamitan. Matapos makumpleto ang lahat ng mga gawaing ito, iniisip niya kung gaano kasaya ang prosesong ito at papalapit na siya sa kanyang pangarap. Ang susunod na tip mula sa aklat ay huwag kunin ang lahat ng mag-isa dahil hindi niya kayang pagsilbihan ang lahat ng mga customer. Kaya, nagpasya siyang kumuha ng katulong. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang pulutong na nagtitipon sa paligid ng isang mangangalakal ng alipin na nagbebenta ng isang batang babae na dating anak ng isang maharlika na pamilya. Ipinaliwanag ng mangangalakal na ang kanyang mga magulang ay natalo sa isang pakikibaka sa kapangyarihang pampulitika at siya ay ipinatapon. Kaya ayon napadpad siya dito. Ang mga taong nagtitipon doon ay nahihirapang paniwalaan na siya ay talagang maharlika dahil hindi siya mukhang Pino. Pero sa tingin nila, cute siya at magiging maganda siya. Gusto ni Dennis na may magawa siya para matulungan siya. Ngunit iniisip niya na hindi niya mailigtas ang lahat ng tao sa mundo. At kung magalit siya sa bawat kawalan ng katarungan, hinding-hindi siya makakaligtas. Ngunit kapag tinatitigan niya ang walang buhay na mga mata ng bata, naalala niya ang sarili niyang pagkabata noong ulila pa siya. Ang mga ngalakal ng alipin ay humihingi ng mga bid at nagsisimula sila sa 300,000 bago magsimulang magbid din ang iba at mabilis itong tumaas sa 800,000. Itinaas ni Dennis ang bid sa 1,000,000 at sa tingin niya ay mananalo siya. Ngunit ang tindera na nakilala niya kanina ay namagitan na may bid na 1.5 milyon, na sinasabing medyo cute siya, kaya iuuwi niya ito at aalagaan siyang mabuti. Napansin ni Dennis na mukhang pervert ang lalaking ito, pero pinipilit niyang huwag husgahan ang mga tao sa kanilang hitsura. Gaya ng nabanggit niya, siya na ang bahala sa kanya. Gayunpaman, ang karamihan ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kung paano ang lalaking ito ay talagang isang pervert at ang babae ay magiging kaawa-awa kung siya ay bibilhin. Napagtanto ni Dennis na hindi niya ito hahayaang mangyari sa anumang halaga, kaya mas mataas pa niya ang kanyang bid. Nagpapatuloy ang bidding war hanggang sa lumampas ito sa 5,000,000. At nakikita natin na binili talaga siya ni Dennis. Dinala niya siya sa bago niyang restaurant pero masama ang pakiramdam niya dahil halos lahat ng ipon niya ay ginastos niya sa pagbili ng babae.
Sa kagustuhang tulungan siyang magsimula ng bago, dinala siya nito sa isang tindahan, binilhan siya ng bagong damit, at naglilinis siya. Maya-maya, nakita natin silang sabay na naglalakad pa uwi, pero medyo mabagal ang paglalakad ng babae. Kaya, binabalaan siya ni Dennis na maliligaw siya kapag hindi ito lalakad palapit sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang babala ay nagpapatunay na totoo habang siya ay naliligaw sa karamihan. Hindi niya mahanap si Dennis kahit saan at natatakot siya sa lahat ng tao sa paligid niya. Pero makalipas ang ilang minuto, humarap sa kanya si Dennis. Hindi nagulat na siya ay talagang naligaw at humihingi siya ng paumanhin sa paglalakad ng masyadong mabilis. Nakarating sila sa restaurant at tinanong ng bata si Dennis kung bakit niya ito binili at binanggit niya na walang tunay na dahilan maliban na lang na may ipinaalala ito sa kanya noon pa man. Tinanong niya ang kanyang pangalan at sinabi niya sa kanya na tawagin na lang siyang Alipin, ngunit iniisip niya kung wala itong tunay na pangalan. Kiniling niya sa kanya na tawagin siyang Atelier at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Dennis. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin at sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang gawin ang anumang bagay. Magagamit niya ang itaas na palapag o kung ayaw niyang tumira doon ay maaari na lang siyang umalis dahil malaya na siya ngayon. Nagulat si Atelier sa narinig. Pero bago pa siya makapagsalita ay kumakalam na ng malakas ang tiyan niya. Nagsimulang maghanda si Dennis ng makakain nilang dalawa at naghanda siya ng isang napakagandang ulam na pumupuno sa buong restaurant na may kamanghamanghang aroma. Siya ay nabighani sa masarap na amoy. At nang matapos magluto si Dennis ay umupo na silang dalawa para kumain. Sarap na sarap ang bata sa pagkain, at napakasaya nito kaya napaiyak siya. Iniisip ni Dennis na hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan niya, at hindi niya ito tatanungin kung hindi niya ito gustong sabihin sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagkain, ngunit napansin niyang nasasakal siya sa pagkain, kaya mabilis niya itong tinulungan. Sa mga susunod na araw, tinulungan ni Atelier si Dennis na palamutihan ang restaurant, at inasikaso pa niya ang paglilinis, na ikinatuwa ni Dennis. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na nilang ihanda ang lahat, at pinangalanan ni Dennis ang kanyang bagong lugar, ang restaurant ng Adventurer. Sinabi ni Dennis kay Atelier na siya ang magiging poster girl nila, at sinasanay niya ang kanyang mga kasanayan sa customer service bago sila dumating. Sa kabilang banda, naniniwala si Dennis na handa na niya ang lahat, at handa siya sa anumang maaaring ibato sa kanila ng isang customer. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat na mahuhumaling sa kanyang pagluluto, at sila ay magiging adik na kakainin nila ang lahat ng 3 pagkain sa kanyang lugar araw-araw. Umaasa siya na babayaran siya ng mga customer ng maraming pera dahil wala siyang pera pagkatapos na gastusin ang lahat sa restaurant at kay Atelier. Ngunit habang siya ay nawawala sa pag-iisip, ang kanilang unang customer ay pumasok sa restaurant. Pero nagulat sila, nakasuot ng armor ang